ko talaga alam kung anong gagawin ko pag nawala si Tonton. Isipin mo, ilang araw pa lang kaming hindi nakikita. Sobrang miss na miss ko na siya. Kaya nga dapat talaga maging thankful ka, no? Dahil at least gasgas lang yung nakuha niya dun sa car accident niya recently. Ay, kung titignan mo yung sasakyan, talagang total wreck eh. Last meal na to, ha? Tapos maliligo na ako. Tapos mamaya punta tayo sa bar. Yeah, pare. Para naman makilala tayo ng mga chika babes. Of course. Ikaw, pwede. Pero ikaw, hindi ka pwede. Binilin ka sa akin ni Katya, bantayan daw kita. Kayo naman, oh. Kahit naman di niyo ako bantayan, eh. Faithful ako sa baby ko. Thankful ako na yun lang nangyari kay Tonton. Oh, tong it. Ang bilis mo Niligo naman, na ako. pare. Nanalo ka na naman. Oy, oy. Practice muna kayo, ha? Oy, Ton. Bilisan mong maligo, ha? Mahaba pa ang pila. Ay, ang sugat mo ha, bawal mabasayan, pare. Kaya naman, dahil niyo pa kasama ko nanay ko, eh. Oh, tayo na lang. Babawi ako ngayon. Alam mo, matutunaw yung mga yan sa ginagawa mo. Tama na yan. Halika na dito, mag-nurse tayo ng mga linya mo. Ang dami, oh. Eh, mamaya na lang. Nap muna tayo. Maganda yan. Sige. Basag. Hayaan mo na. Papalitan ko na lang ng frame bukas. Si Dende nag-text. Nagpapatawag, importante daw. So, di ba magkasama sila ni Ton ngayon? Alam mo, pwede niya maging problema. Oh, nag-text na naman siya. Please call me, very important. Malamang nagsisenti lang yan. Tawagan mo na. Sigurado family problem lang ulit yan. Malamang. Sorry, tulog. Bagaman nakilala sa paggawa ng mga sexing pelikula, sa tunay na buhay, kabaligtaran rin siya ng mga papel na kanyang ginampanan. Tapat at mapagmahal na anak, kapatid, kaibigan at karelasyon. Siya'y nagmahal, nasaktan, at muling nagmahal. Ngunit hindi niya akalaing ang pag-ibig na ito'y mawawala rin ng tuluyan sa kanya. Isang karanasang sumubok sa kanyang katatagan. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ni Katya Santos. 5, 4, 3, 2... And action! Bilik mo anak, masarap yan. And cut! Galing mo, ha? Mas kilala si Katya sa palayaw na atin sa mga taong malapit sa kanya. At dahil likas na artistahin at bibo noong bata pa lang, pinasok siya ng mga magulang sa mundo ng commercial modeling, kung saan agad naman siyang nabigyan ng break. Kaya maaga pa lang, nasanay na siya sa pagharap sa kamera. Pa! Ano record mo na dali? Ayan na! Kanina ko pa sinetap yan. Sigurado na yun. Okay, okay. Kaliguan na! Sigurado ka naka-record yun, Sigurado yan! Alam ko gire-record natin yan. Talaga lang natin sa mama sa Amerika yan, di ba? Hala, sige kayo. Sasabihin na naman ni Mama na pinabayaan natin tong pag-aaral ng bata at pinapagod natin to. Hindi totoo yun. Galing-galing ng anak ko. Naku! Opo, sabi nga po ni Lola, baka nga daw po yumabang si Atin kapag dumami na commercials niya. Uy, hindi po, Mama. Hindi po ako yayabang. At hindi ko po pababayaan ang studies ko. Promise po yan. Talaga, ha? Ako, promise siya. O, witness kayo, nag-promise siya. Kapag yumabang ka, isusumbong kita kay Lola. Ito naman, Hindi napakasumbongera. mangyayari yun, anak. Buti pa, Papa, May ebidensya. magpa-ice cream ka mamaya. Di ba? Bait ni Daddy! Hindi nagtagal ay nagkaroon din ng mga offers sa TV at pelikula si Katya.
Ano ba kayo? Hindi nga ako magaling kumanta. Kung gusto niyo pasayawin niyo na lang ako. Hira ka naman, Tin. Kaya mo yan. Artista ka naman, di ba? Oo nga, tsaka kumakata ka naman sa TV, di ba? Ano atin? Pangalan mo susulat natin bilang representative ng section natin sa singing contest? Oo nga, Tin. Dahan, artista nga. Di naman sikat. And look ko, ang kapal-kapal, sumali ng singing contest. Hello, feeling naman niyo mananalo siya. Excuse me? Ano ba problema niyo sa kaibigan ko, ha? Oo nga, inaano ba kayo ng tao? Ba't pikon kayo? May na-mention ba akong name? Wala naman eh. At anong akala niyo sa amin, tanga, ha? Oo, tanga. Oo nga, pinaparinggan niyo yung friend namin ngayon gagawin niyo kaming stupid. Stupid daw, oh. Yes, stupid. Sorry na lang kayo kasi talagang pikon kayo eh. Obvious ba, palibhasa, ingit lang kayo. Kaya alam mo, ikaw sumusobra ka rin. Ano? Ano? Tama na, Sarah Mali! Tama na! Ginagawa namin sa'yo! Ano na naman kaguluhan to, Katrina Santos? For several weeks na may nagre-report sa akin na napapaaway ka daw. Eh ma'am, bakit naman wala at bumabaksak sa akin ngayon? Eh di ba sinabi ko naman ho sa inyo na hindi naman sa akin nagsimula Enough of your excuses, Katrina, okay? Baka akala mo hindi pa alam sa faculty na nagsasyabu ka daw. Ano? Nagsasyabuan eh. Hindi ko pa nga alam kung ano itsura nun eh. Huwag na huwag kang sinungaling, ha? Nagmamaang-maangan ka pa. Baka gusto mo ngayon na ngayon suspendihin kita. Napag-initan si Katya, hindi lamang ng kanyang mga kaklase, kundi pati na rin ang ilan sa kanyang mga guro. Iba't ibang chismis ang nagkalat tungkol sa dalaga. Gumagamit daw ito na ipinagbabawal na gamot at pumupunta sa motel kasama ng kanyang barkada. Samantala, sa gitna ng kinakaharap niyang pagsubok sa eskwelahan, unti-unti namang dumami ang kanyang mga TV shows at guestings. Hanggang sa isang araw, nang mag-guest siya sa isang noontime show. Break! Water break! 10 minutes! Kat, tubig. Thank you. Upo ka. Sige, thank you ah. Ano, di na ako papasok. Baka masira ako na naman mood ng parents mo. Okay. Bye. Bye. Katrina, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo ng pakikipagkita sa lalaking yan? For how many months now, inuulit ko sa'yo, hindi namin siya gusto para sa'yo. Calm down. Ba, hindi naman si... Stop lying to us, Katrina. Huwag mo na siyang pagtakpan. Pati ang relasyon mo sa amin ng mama mo, naapektuhan mula nung nakilala mo yung lalaking yan. Anak, alam namin na nagiging away-bati lang ang relationship ninyo ni Jeffrey. Nakikita namin nahihirapan ka rin sa setup ninyo. Obvious ba na controlling siya masyado? We just don't wanna see you hurting. Pero ma, mahal ko si Jeffrey. Mahal? You don't even deserve a guy like that. Sinasabi ko sa'yo, Katrina, hiwalayan mo yung Jeffrey yan.
Dumaan ang mga araw at buwan nang hindi pa rin nagkikibuan ang mag-ama dahil sa lalaking piniling mahalin ni Katya. At kahit napansin na ng dalaga, demanding at controlling nga ang binata, patuloy niya pa rin itong minahal at ipinaglaban ang relasyon nila sa kanyang mga magulang. Oh, Tin, napadaan ka. Oo nga, isusurprise ko kasi si Jeffrey. Sweet naman. Swerte talaga ng kaibigan ko. Oh, hi, honey! Surprise! Swerte mo, tol. Maganda at sexy na. Mabait pa girlfriend mo. Sige, na ako. Halika nga dito. Ay, bakit? Nasasaktan ako. Nakita mo na ba yung itsura mo? Di ba't sabi ko sa'yo huwag kang magsusuot ng ganyang damit? Daig mo pa ang prostitute ah. Bakit? Ano bang masama sa suot ko? Anong masama? Eh, halos kita na yung kaluluwa mo dyan ah. Nagdamit ka pa. Nandito pa lang ako sa Pilipinas, ganyan ka na magdamit. Paano kung matuloy ako sa Japan? Wala na magbabantay sa'yo. Sorry na, please. Huwag ka na magalit, hindi na mauulit. Huwag ka na sumigaw dito. Ngayon, sorry ka. At saka ano nga pala itong nababalitaan ko? Magpapasexy ka daw sa pelikula. Totoo ba yun? Offer pa lang naman yun eh. Saka pinag-iisipan ko pa. Pero kung ayaw mo... Ayoko talaga. Atin, itong tatandaan mo. Kapag tinanggap mo yung offer na yun, hihiwalayan kita. Tandaan mo yan, ha? Wag, please. Hindi ko tatanggapin. Please, wag mo lang ako hiwalayan. Ano ba yan? Kanina ka pa dial ng dial dyan. Remember, hindi mo mahanap ang taong ayaw magpahanap. Diba? Alam mo, tama ka dyan. And besides, mag-aapat na taon na kayo ni Jeffrey, di ba? Kita pa ba nasasanay doon? Ewan ko ba din sa kaibigan mo kung bakit nagpapakatanga? Eh, mas madami namang diyang may mas magmamahal sa kanya. At aminin mo ha, mula nang bumalik yung Jeffrey ng galing Japan, ang hirap niya nakagilapin. Yeah. Buti pa kumain na lang tayo. Oh, dito na pala si JM eh. Hey guys, isa ko nga pala, si Tonton. Hi! Ton, Oh, Atin. Parang lenten presentation yung mukha mo ngayon. paano, hindi na naman mahagilap si Jeffrey. 3 days nang dito matawag. Hindi rin sumasagot sa text. Oo nga, pansin ko yan si Jeffrey. Simula nang dumating yan galing Japan, nagbago na yan eh. Ay nako, sige pa. Ipagduldulan niyo pa yan. Alam ko naman yun eh. Si Jeffrey tumatawag. Hello? Ano ka ba? Tawag ka ng tawag ah. Eh, nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Baka kung napano ka na, nasan ka ba? Oh, pues, I'm telling you. Buhay pa ako at okay lang ako. Kaya please, stop nagging me, okay? Kung umasta ka, daig mo pa isang asawa. O, Atin, ano nangyari? Anong sinabi? At nasa naman yan Jeffrey na yan? Ay nako, I'm telling you girl, hiwalayan mo na yan, hindi ka na mahal niyan. Alam mo, Tin, alam naming mahal mo pa si Jeffrey. Pero sana mahalin mo rin yung sarili mo. You don't deserve someone like him. Wala, sige. Uy, yung isa dyan. Kanina pa malayo yung tingin. Sige, mauna ka na. Ay, Sandali lang. Teka, mauna ka na. para tumaas-taas naman yung score ko. Si Jeffrey nabuhay, oh. Tingnan mo. Oh, ano daw sabi? Okay lang basahin ko? Ha? Sure ka. Okay? Ano okay? Yung may message eh. Nag-text ako sa kanya 2 weeks ago. Nakipaghiwalay na ako. Yan ang sagot niya. Okay. Ibig sabihin ayaw na niya.
ng 4 na taong relasyon ni Katya kay Jeffrey, nagpa siya ang dalagang tapusin na ito. Sa umpisa, nahirapan siyang kalimutan ng binata, pero dahil na rin sa kaibigang si Tonton, na siyang naging sandigan at takbuhan niya, unti-unting nalagpasan ni Katya ang mapait na karanasan sa dating nobyo. Kung dati, halos pinapalayas na ako dahil ayaw na niya sa akin. Ngayon naman, sobrang nakikipagbalikan siya sa akin. And how do you feel about it? Ayoko na. Nauntog na ako. Nagising na ako. Sigurado ka? Eh, sabi mo dati, mahal na mahal mo siya. Dati yun, no? Nung lokalokahan pa ako sa pagiging in love ko sa kanya. Although wala naman akong pinagsisisihan dahil mabait naman si Jeffrey. Kaya lang may mga bagay na nagbabago eh. Tulad ng feelings namin sa isa't isa. Siya nga pala, thanks ha. Thanks for what? For being there for me. Alam mo yun, pag dis-oras ng gabi at kinailangan ko na makakausap, nandyan ka. Pag meron akong maiiyakan, nandyan ka pa rin. Hindi ka nagsasawang makinig sa akin at patawanin ako. Ikaw naman. Natutuwa naman ako sa mga salita mo sa akin. Sana dagdagan mo pa. Tin? Tin? Jeffrey, Sino naman siya? kaibigan ko. Saka wala ka na rin naman pakialam kung sino siya, di ba? Wala na naman tayo. Nililigawan mo si Atin. Pare, ako si Tonton. Ito lang masasabi ko sa'yo. Kung hindi mo kayang alagaan si Atin, nandito ako para mahalin at alagaan siya. Saka, di ba tapos na naman lahat sa atin? Huwag mo na ipilit yung mga bagay na hindi na dapat ipilit. Pwede ka na umalis. Atin, request lang. Basahin mo sana itong mga sulat na binigay mo sa akin dati. Baka sakaling maalala mo kung gaano mo ako kamahal. Para sa'yo nga pala. Pagtatangka ni Jeffrey na makipagbalikan kay Katya, hindi na nanumbalik ang pagmamahal ng dalaga sa binata. Napagtanto niyang tama nga ang kanyang mga magulang na hindi nila pagsang-ayon sa binata na maging nobyo niya noon. At dahil unti-unti na rin nagkamabutihan sina Katya at Tonton, hindi nagtagal, nauwi ang kanilang pagkakaibigan sa isang relasyon. Naging sunod-sunod ang mga biyayang dumating kay Katya, hindi lang sa buhay pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang career. Tumabo sa takilya ang unang pelikula niyang Sukdulan, na siyang nagbukas ng pinto sa kanya sa maraming oportunidad. Kaya sa loob ng maikling panahon ay hindi na napigilan ang kanyang pagsikat hanggang sa mapasali siya sa grupong Viva Hot Babes. Sa gitna ng pagiging abala ng dalaga sa kanyang career, patuloy itong sinuportahan ng kanyang nobyo na minsan ay hindi nagreklamo sa kakaunting oras na naibibigay sa kanya ni Katya. Katya, may bisita ka. Papa mo. Guwapo. Thank you ah. Ako muna. Hi! Hey, baby. Para sa'yo. Wow, thank you ah. O, gabi na. Buti na padaan ka. Galing ako sa inyo. Tapos, nagpaalam ako sa mama at papa mo na ako na maghahatid sa'yo mamaya pagtas ng shooting mo. At syempre, pumayag sila. Talaga? Ang lakas mo talaga kina Papa. Pero teka, mukhang uumagahin ako. Baka mapuyat ka. Ikaw naman. Basta para sa'yo yung ginagawa ko, nag-enjoy ako. Sure ka? Ikaw bahala ah. Eh, saan ka magstay? Alam nga naman panoorin mo yung mga eksena namin. Baby naman, di ba nag-promise ako alagaan kita?
At kasama sa pag-aalaga ko sa'yo yung support na ibibigay ko. And as promised, hindi ako maging hindrance sa career mo. So, stop worrying about me. Relax lang ako dito. Okay? Sure ka, ha? Oo naman. Mare, okay talaga mag-show sa Cebu, no? Alagang-alaga tayo ng producer. Kaya lang, ang aga ng call time. Gusto ko pa naman sanang gumimik. Ate, ano ba yung tinitignan mo dyan? Wala, kasi bumili ako ng pasalubong para kay Tonton, no? Hoy, tapos na birthday niya, no? Ano ka ba, pasalubong lang naman eh. Siyempre, galing ako sa Cebu, di ba? Dapat bila ko lang siyang pasalubong. Baka may mas spoiled na yan, ha? Sige Ang ka. mura-mura lang ito, paano naman siya mas Hala siya, spoiled? sige, Hindi sige, naman. okay. Ito pa, may anklet pa. Tignan mo naman, no? Magkano lang ba to? 10 pesos yung isa. Oh, spoiled ba yun? Oh, sige na, sige na, sige na. Bad trip. Ang hirap talaga ng isang kotse sa bahay. Agawan kami lagi ng sister ko. Ito nga, kaya nga ihahatid ko na kayong lahat eh. Oo nga, talaga itong sinawin, oh. Eh, Ton, pupunta pa pala ako sa shota ko eh. Baka pwede namang hatid mo na rin ako. Abusado ka! Baliwas! Salamat sa Diyos at buhay kayong lahat, anak. Dad, pasensya ka na. Birthday mo pa naman eh. Na-hospital pa ako. Huwag kang mag-alala, anak. Pinagpapasalamat ko nga sa Diyos at ito na yata ang pinakamahalagang birthday gift ko sa taong ito. Yung makita kang buhay ka sa kabila ng aksidente. Ton! Ay, tita! Iha. Sorry po, tito. Dahan-dahan, buhay pa ako. Alam mo, Ayan, buo pa. mabuti at dumating ka. Kasi kagabi ka niya pa niya hinihintay eh. O papaano, mauna na Sige kami po, at tita. ikaw na ang bahala muna sa kanya. Apo. May pagkain ha, kumuha ka lang. Anak. Mauna muna kami ha. Pagaling ka. Iha, bahala ka Sige na. po. Sige. Ingat po kayo. Apo. Bye-bye. I'm glad. Alam mo, okay ka na. Alam mo, gusto ko nang liparin yung Cebu to Manila para lang makita ka eh. Ay, saan ka ba kasi galing nun? Eh, galing kami sa lamay ni Lola eh. Ay, siya nga pala, hindi ako makakapunta sa Lamay ha, kasi may trabaho ako eh. Okay lang. Alam mo, nung sinamahan ko si Dad na tumingin ng casket para kay Lola, na kami nakita na black na casket. Ganda, ang galing ng forma. Ano ka ba naman? Pati ba naman casket? Tinitignan mo pa yung forma? Siyempre, para alam ko ang gusto ko pag namatay ako, gusto ko yun, black na casket. Ano ka ba? Pang matanda kaya yung black? Ano ba? Maganda naman ang forma. Ay naku, alam mo, tumigil ka na nga. Ang morbid mo talaga. Eto na lang, buksan mo na lang tong pasalubong ko sa'yo. Galing Cebu yan, ha? Akin to? Buksan mo. Ganda ng box ah. Tulungan mo. Gusto ko susuutin mo to, ha, pag nag-beach tayo ulit, ha? Bagay na bagay sa'yo yan. Ayos ah. Diba? Ay, ito. Suotin mo yan, ha? Alam mo talaga gusto ko, ano? Siyempre. Thank you. Love you. Magaling ka, ha? Eh di gusto mo, magpa-civil muna tayo, tapos after a year, tsaka tayo mag-church wedding. What do you think? Pwede naman na after 2 years mag-church wedding tayo, tapos ipon muna tayo, 'di ba? Teka nga, sino gagawin mong best man? Si JM nasa States na. Si BJ. Hindi, tsaka naman, baka by that time, okay na rin si JM, pwede na siya umuwi. Okay lang naman dalawang best man, di ba? Oo nga. Excited na ako. Ano ba yan? Ay nako, ikaw nga ha, magpagaling ka na ha. Mamimihasa ka na may driver. Baby? Baby, bakit? Baby, bakit? Ayun oh. May babaeng nakaputi. Ha? Nasaan?
White lady nakatingin sa akin. Ano? Eh, wala naman eh. Ano ka ba? Tinatakot mo naman ako eh. Baka naman namamalikmata ka lang. Tignan mo naman, tirik na tirik yung araw. Ay naku, ihatid na nga kita sa inyo. Hindi sineryoso ni Katya ang mga sinasabing iyon ng nobyo. Kailanman, hindi siya kinutuban na may mas malalim na ibig sabihin ang mga kakaibang nangyayari kay Tonton. At sa halip, ay naging abala ito na pag-usapan ang plano nilang pagpapakasal. Makaraan ng ilang araw, kasama ang mga kaibigan noong high school, pumunta si Tonton sa Puerto Galera. At dito magaganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Tagal, Tonton ah. Tagal naman, pare. Check mo nga. Tutukin ko na. Sige, balasahin Tayo gawa na naman ito eh. Ton! Ton! Ton, bilisan mo naman dyan! Ton! Uy, sumagot ka, Ton! Sumasagot ka. Ano? Ton! Ton! Pare! Okay ka lang? Ano, Ton? Pare! Ton! Pare! Ton! Ton, okay ka lang? Ton! Ton! Pare! Buksan mo pinto! Tol, ako mo, Tol. Sige, sige. O ano? May nasilip ka na ba? Tignan mo, pare. Wala eh. Wala naman kumikilos eh. Ano? Wala gumagalaw. Ton! Ton! Taas, mataas, Tol. Hindi makita. Sige, kunin na lang natin susi sa lobby. Yung CR. Sige. Tara, tara. Sige, sige, sige. Diba ako muna. Ton! 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 Gising! Ton! 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 Pare! Pare! Ton! O, Den, problema. Tin! Tin! Bakit ka umiyak? Si Tonton! Ano? Anong nangyari kay Tonton? Den, please, magsalita ka nga. Buksan yung loob, Den, magsalita ka. Ano nangyari kay Tonton? Atin, Wala na si Tonton, Tin! Patay na si Tonton! Den, utang na loob. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ano ba? Ano ba nangyari? Hindi ko nagbibiro. Patay na si Tonton! Wala na siya. Wala na. ano sabi ni Tenten? Ha? Atin, ano ba? Kausapin mo nga ako. Ano ba nangyayari, ha? Ano sabi? Ano sabi sa'yo? Ano sabi sa'yo? Ha? Ano ba? Magsalita ka nga. Kausapin mo ako. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Tinatakot mo ako. Huwag ka nga ganyan. Ano ba? Ano sabi ni Tenten? Anong problema, ha? Anong mundo? Ano? Sandali nga. Uminom ka. Tawagan mo muna si Tete. Siguraduhin mo nga na hindi sila nagbibiro. Hello? Den, ano ba? Ano nasasabi mo kay Atin, ha? Ano ba? Mga lasing ba kayo? Tigilan mo nga yan, hindi nakakatawa, ha? Ano ba? Sabihin mo yung totoo, ano nangyayari dyan? Ano ka ba, Bunny? Bakit kami magbibiro? Patay na si Tonton! Ano ba nangyayari dito? Sigawan kayo ng sigawan, ha? Wani? Nak? Nak? Wani, ano ba nangyayari? Nak?
Tonton? Oh my... Ano? Eh, bakit kayo dyan sa labas? Halika kayo, pumasok kayo. Naku, Maricho, halika, pumasok ka. Ha? Iha. Bakit? Bakit? Bakit kayo umiiyak? Tito, si Tonton po eh. Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari kay Tonton? Ano? Ano? Patay na ba anak ko? Hindi totoo yan! Ano nangyari? Ano nangyari? Alam ko, ano Agad na bumiyahe sina Katya papuntang Batangas noong gabing iyon upang hintayin ang pagdating ng bangkay ni Tonton. Gamitin mo mulat yung lamig na eh. Nakausap mo ba? Ano sabi sa'yo? Dinala na daw nila si Tonton sa clinic eh. Wala na talaga. Ngayon, walang masasakay sa kanila na bangka papuntang pier. Kasi ayaw din nila silang pasakay papunta dito. Ay, wala tayong choice. Guys, mukhang ulan na. Tara na sa kotse. Atin, mukhang uulan eh. Tara, tumun tayo sa sasakyan. Sige, mauna na tayo.
Pare, ako si Tonton. Ito lang masasabi ko sa'yo. Kung di mo kayang alagaan si Atin, hindi to ako para mahalin at alagaan siya. Sabi ko naman sa'yo, hindi kami lasing ng gabing yun. Galing kami sa lamay ni Lola, tapos bigla lang nag-skid talaga yung kotse. Mag-iingat ka nga. Alam mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala ka. Buti nga, ayan o. Sugatan lang ako. Sige na, tama na. Ano magalit sa akin? Ano ako nagtatampang baby ko? Hindi to nangyari sa'yo. Hindi totoo ang nangyari to sa'yo. Uy! Gising! Nandiyan na siya! Bilis! Gising! Pakiramdam ko sila na yan eh. Ano sila Denden nga? Atin, wag. Atin, ano ba? Hindi ko kaya tingnan si Tonton. Hindi ko kaya. At hindi namin kaya. Sige, ako na lang. At baka magpaano ka. Hindi, kaya ko. Gusto ko siya makita.
bahay ni Tonton, ay agad itong dinala sa Camp Crame para ma-autopsiya ang katawan. Dok, na-electrocute yung kaibigan namin. Pero bakit wala kami nakitang sunog sa katawan niya? According sa autopsy, dahil sa existing wound sa braso ng biktima at dahil rin both hands ang pinanghawak niya sa point of electricity, which is yung shower nga, dumiretso sa puso at pulso ng biktima ang electric shock. Walang nalabasan ng kuryente, umikot lang to sa katawan niya. Kaya ba walang sunog yung balat niya? Exactly. Nakataas lang ang buhok pero walang sunog sa panlabas na anyo. At kaya rin nakakuyom ang mga daliri niya, yun ang normal reaction ng mga joints kapag na-electrocute. Excuse me. Atin, bad news. Hanggang ngayon, ay sagutin ng hotel na tinuluyan ni Ton na electrocution daw ng shower nila ang kinamatay niya. Sabi, baka daw overdose of... Ano? Eh, kitang-kita naman sa autopsy na kuryente siya, di ba? Na kaya namatay si Tonton dahil sa kanila. Basta pag namatay ako, gusto ko yung favorite song kong patugtugin yun. Baby, ang morbid mo talaga.
Christmas, ha? Sige, wag ho kayo mahihiya. Kumain ho kayo, ha? Okay, sige po. Pasa-pasa na lang po tayo, ha? Para magkasya po lahat. Ayan. Okay, sige po. Anak. Papa, ang hirap paniwalaan. Parang kailan lang. Ang saya-saya pa namin. Magkasama pa kami. Dami pa namin plano. Tapos ngayon sa isang iglap lang, bigla na lang siya mawawala. Minsan nga gusto kong isipin na sana hindi na lang talaga nangyari sa kanya yun. Hindi totoo yung nangyari. Pero totoo eh. Wala na siya. Iniwan na niya ako. Hindi ko na siya makikita kahit kailan. Anak. Alam kong masakit. Alam kong mahirap. Pero makakaya mo rin yan. Kailangan kayanin mo yan eh. Tsaka bata ka pa. Napakarami pang magagandang bagay ang mangyayari sa buhay mo. Isa pa, nandyan lang kami ng mama mo sa likod mo. Mga kapatid mo. Kami. Hindi ka nag-iisa. Isa tayong pamilya. I'm sorry. Pa, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko. Basta tandaan mo, anak. Mahal na mahal kita. Pa, hindi naman nagbago yung pagmamahal ko sa inyo. Magpakailanman. Katya, fresh pa ba sa isip mo yung pagkamatay ng boyfriend mo? Ilang buwan pa lang, ano? 7 months. 7 months? Opo. I'm still in the process of moving on and nasa recovery stage pa rin po ako. Pag naiisip mo si Tonton, ano yung pumapasok sa isip mo? Siyempre, every day in your life, you always take a bath. So, every day in my life, pag maalala ko naliligo po ka. yun pag naliligo ako. Tapos makakita kayo ng heater. So, yun at yun yung pumapasok sa utak ko eh. Kahit na minsan hindi ko siya naaalala, but once mag-shower ako, basta makakita ako ng CR, hindi niyo po maiiwasan na maisip yun. Anong ginagawa mo para makarecover ka na? Number 1, prayers. Pangalawa, talagang kung naiiyak ako, iniiyak ko po talaga eh. Nilalabas ko talaga lahat para maubos. Minsan iniisip ko kung totoo ba yung nangyari or baka kung hindi pa rin po ako makapaniwala. Minsan kinakausap ko siya. Ano bang pagkakataon, Katya, na talagang na-feel mo na nandiyan siya sa'yo? Minsan, pag mag-isa lang ako, talagang pinipilit kong mag-isa tapos pinapakiramdaman ko talaga na sana nandito lang siya sa tabi ko. Ninanais mo ba yun na talagang magpakita siya sa'yo? Opo, kasi after what happened, before that,
talagang hindi kami nakapag-usap eh. Oo, So, yeah, sa atin yun yung yun eh, masakit no? para sa akin. Wala kaming Oo. napag-usapan and may mga premonition but yung nangyari po yun talagang kahit tawag, hindi siya nakatawag sa akin. Ano ba yung mga nais mo sanang sabihin sa kanya na because all of a sudden, yung kanyang accident, eh hindi mo nasabi? Will always be a part of my life na kahit anong mangyari. And he knows that I love him very much. Ano ang matututunan sa buhay mo, Katya? Yung pagpapahalaga lang ng isang tao, boyfriend man, asawa, magulang, kapatid, pahalagaan nyo na lang lahat ng taong nasa paligid nyo kahit na alam nyo walang mangyayari. Kasi hindi natin alam eh kung hanggang kailan po tatagal yung buhay natin. Yung mga petty na away, huwag na nating intindihin para sa mga magbo-boyfriend, napakababaw nun. As much as possible, i-value natin yung mga taong kasama natin and make the most out of it. Mahalin natin sila ng sobra hanggat nandyan sila nabubuhay. Kasi sa akin, masakit eh. Kahit na alam kong ginawa ko lahat, ang hirap pa rin po dahil gusto ko pa siyang mahalin eh. Oo nga. Pero Pero wala wala na po na. ako magawa dahil wala na siya sa tabi ko. So, ngayon, ang ginagawa ko, lahat ng mga taong nasa paligid ko, lahat ng pwede kong gawin para sa kanila, pinapahalagaan ko sila ng sobra-sobra. Ang galing mo magpayo. Katya, maraming salamat. Thank you so ha. much po. At pinahintulutan mong gamitin namin ang portion ng buhay mo para kapulutan ng inspirasyon ng ating mga televiewers. Thank you very Thank you much po, to you. Tita Thank Mel. you. Maraming salamat po sa inyo. And thank you po rin sa GMA and of course sa Magpakilanman dahil binigyan niyo po ng halaga yung life ko. Maraming salamat po. Mag-iisang taon pa lang ang nakakalipas mula nang mawala si Tonton. Ngunit may mga pagkakataong naiiyak pa rin si Katya sa tuwing naaalala niya ang dating nobyo. Ngunit batid niyang hindi sa pagluluksa natatapos ang lahat at kailangan niyang tanggapin ang nangyari. Ngayon, para kay Katya, ang mas mahalaga, alam niyang minahal nila ng tapat ang isa't isa habang sila'y magkasama pa. At sapat na ang masasayang alaalang iniwan ni Tonton para manatili itong buhay sa kanyang puso. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawitin.